Para nga sugpuin yung mga ganyang mga klaseng fake news. Kayo pong mga kababayan natin, kailangang mag-ingat po kayo, maging vigilant din kayo. Huwag po kayong magpapaninlang, huwag po kayong magpapaligaw sa mga ganitong klaseng mga fake news. Yan. Pero ang tanong, na huwag magpaligaw sa ganitong fake news, may mga ikinakalat ang INC, hindi ito basta human error. Dahil paulit-ulit, pinakilalang pare daw ng simbahang Katoliko, Romano, ngunit hindi ito mga pare Katoliko, mga kapatid. Eto. I'm ex-Reverend Father Clifford D. Garcia. I took up my studies at San Carlos Seminary, my formation, and I'm a graduate of AB Psychology at Perpetual, and I'm a missionary priest, Roman Catholic. Kahit na yung obispo namin dyan, pati yung mga sa Roman Catholic, sabi rin na, oh, bakit isa kang pare tapos bakit ka nag-INC? Sabi ko naman, gusto ko malaman kung ano talaga ang INC, bakit? Yan, mga kapatid, pinakilala talaga nila na pare daw umano Katoliko Romano na yumakap sa iglesyang tatag ni Felix Manalo. Alam naman natin na target si Senador Marcolita sa kumakalat na fake news, kaya may hakbang siyang dapat sugpuin ang pagpakalat ng kasinungalingan at hindi naman tayo tutol na dapat sugpuin talaga yan. Si Senador Rodante Marcolita ay matagal na kaanib sa Iglesia ni Cristo. INC, tatag ni Felix Manalo. Hindi lang bilang kaanib, kundi bilang tagapagtanggol sa interes nito sa Kongreso at Senado. Samantala, ang simbahang Katoliko, madalas naging target sa fake news at kasinungalingan sa INC na inaniba ni Marcoleta na ginagamit ang pagpakalat sa tinatawag na doctrinal attacks, historical distortion, at minsan, yung personal na panlalait sa Santo Papa, mga santos at mga debosyon mula sa ilang INC preachers at content creator. Yeah? Sa siktang itinatag ni Felix Manalo, mga kapatid, ang Iglesia ni Cristo. Ngayon, kaya ba nila na kaya ni Senador Marcolita na mapahinto ang ganitong pagkalat sa kasinungalingan? Ating tatalakayin ito, mga kapatid. Samahan ninyo ako. Kumusta? Welcome. Ito inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, muling makasama ninyo sa pagkakataong ito. At inaniyahan natin ang ating mga soking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang. At pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo, mga kapatid. Kung saan man kayo nagsubaybay, ngayon, inaanyayahan natin, huwag kalimutang pindutin ang mag-comment kung saan kayo nakabase sa iba't ibang bahagi sa ating bansa at sa mga OFWs kung saan kayo sa iba't ibang bahagi sa ating mundo, no? Paki-comment kung saan kayo nakabase ngayon para alam natin kung saan nakaabot ang bidyong ito. Sa lahat natin mga soking taga-subaybay, inanyayahan natin ang ating mga kapatid na mag-comment din at mag-subscribe sa Factbusters PH kay Kabornok. Malapit na mag 1,000 subscribers siya. At sa ating pangalawang channel, Pananampalataya at Katwiran. Nasa link dito, mga kapatid.
Ngayon din na natin pa tatagalin pa dahil may meeting kami. No? Nagsimula na sila. Si Senador Rodante Marcolita may pahayag kaugnay sa fake news. Ano yon? Para nga sugpuin yung mga ganyang mga klaseng fake news. Kayo pong mga kababayan natin, kailangang mag-ingat po kayo, maging vigilant din kayo. Huwag po kayong magpapanin lang, huwag po kayong magpapaligaw sa mga ganitong klaseng mga fake news. Okay. Kung seryoso si Senador Rodante Marcolita sa panindidigang sugpuin ang kasinungalingan, lohikal na aasahan yung mga sumusunod. Ano yon? Kondinahin ang historical at doctrinal misinformation na ikinakalat sa siktang inaaniban niya laban sa simbahang Katoliko. At distansyahan ang sarili sa pagiging sektaryanismo. Pinakilala niya na si INC, lalo na sa Senate hearing, di ba? At unahin ang katotohanan bago yung kaaniban, di ba? Hanggat may selective ang kaniyang pagbatikos, mahigpit sa iba, ngunit malumay at tahimik naman sa sariling grupo. Mahirapan ang publiko na maniniwala sa prinsipyo o prinsipyo ba talaga ang umieral at hindi interes. So sa live na ito ating tatalakayin mga kapatid. Bakit? Dahil alam niyo na kahit sa INC-TV, ikinakalat nila, grabe, ano daw, paring Katoliko ng ating sinisiyasat, hindi pala totoong paring Katoliko. Kahit na yung obispo namin dyan, pati yung mga sa Roman Catholic, sabi rin na, oh, bakit isa kang pari tapos bakit ka nag-INC? Sabi ko naman, gusto ko malaman kung ano talaga ang INC, bakit kitang mga pari, parang tinutuya-tuya natin yung INC. Marami pa nga akong pamangkin din doon na inaano eh. Sabi ko, anak, kailangan suriin lang yung una-una suriin lang ninyo ang aral ng INC. Mayroon nga akong pari ngayon na inanaunuhan din yung dati ko kasamang pari. Ko, mag-ano ka, suriin mo talaga ang INC. Huwag mong sayangin ang panahon. Sabi ko, alam mo, pareho na tayong mga may edad na kailangan din alamin mo talaga yung aral ng INC. Sa isinagawang evangelical mission sa iba't ibang lokal sa Metro Manila. Sa lokal ng Camarin Distrito ng Caloocan North, kabilang sa mga dumalo at nag-anyaya ng mga panauhin ang isang dating paring Katoliko. 14 na taong naging pari at nagsilbing parish priest ng Epiphany of the Lord Parish sa Florito Martinez. Mula sa angkan ng mga pari. Okay, mula pa sa angkan ng mga pari. Pero, ang Epiphany of the Lord Parish, mga kapatid, ay naglabas ng opisyal na pahayag na itong ibinalita ng INC-TV na si Florito Martinez, hindi ito Katolikong pare. At may ipinakita pa sila. Ito, ipinakita nila na certificate. Hindi siya paring Katoliko, kundi kaanib siya sa grupo na Rizal Church of Repentance and Holiness Incorporated. Hindi Roman Catholic, mga kapatid. Batay diyan. At makita natin, Most Reverend Father pa ang nagpirma. Wala namang hierarchy na Most Reverend Father. Archbishop at President daw. Sa Surigao yan nakabase. See? So, ngayon, kaya, kung tunay ang sinasabi ni Senador Rodante Marcolita na layunin niyang sugpuin ang lahat ng mga kumakalat na kasinungalingan, lalo na siya mismo ang naging target sa fake news, di ba?
May fake news na natalakay natin yung kaugnay sa Disyembre. So, kaya makatuwira nating itanong kung ano ang ginawa o gagawin kaugnay sa maling impormasyon na ilabas nitong INC TV. Ang issue mga kapatid, ipinakalat ng INC TV na itong si Mr. Loreto Martinez ay umano pare ng Romano Katoliko sa Paris Press ng Epipani Fares. No? Ibinalita pa nila. Ngunit agad naglabas ng opisyal na pahayag ang parokya na hindi totoo na paring Katoliko siya at walang paring Mr. Loreto Martinez. Ha? Ngayon, ang punto dito mga kapatid, bakit ito mahalaga? Dahil batay sa ipinakita nila mismo na dokumento na may lagda sa hierarchy niya, ay isa pala siyang kaanib sa ibang sikta na ang pangalan Rizal Church of Repentance and Holiness Incorporated sa Surigao. See? Hindi Roman Catholic. Imposible naman kung nagkamali sila. Kaya may katanungan tayo diyan. Boses ng masa mga kapatid, yes or no lang yan. No? Ano yung katanungan natin? Kung susugpuin ni Senador Rodante Marcoleta ang fake news, naniniwala ba kayong kaya niyang banggain ang INC? Yes or no? Nandyan lang yan mga kapatid. Ngayon, may malinaw na factual error, maling pagkakakilanlan at maling attribution sa simbahang Katoliko. Na-expose bilang fake news. Matapos na bunyag yung katotohanan, ating tinatalakay na ito, pero i-search ninyo. Subukan yung i-search ang video nitong si Loreto Martinez na inuulat sa INC TV mga kapatid. Subukan ninyo. Kahit na yung obispo namin dyan, pati yung mga sa Roman Catholic, sabi rin na, oh, bakit isa kang pare tapos bakit ka nag-INC? Sabi ko naman, gusto ko malaman kung ano talaga ang INC, bakit kitang mga pare, parang tinutuya-tuya natin yung INC. Marami pa nga akong pamangkin din doon na inaano Sabi ko, anak, kailangan suriin lang una-una suriin lang ninyo ang aral ng INC. Mayroon nga akong pare ngayon na inanaunuhan din yung dati ko kasamang pare. Ko, mag-ano ka, suriin mo talaga ang INC. Huwag mong sayangin ang panahon. Sabi ko, alam mo, pareho na tayo mga may edad na. Kailangan din alamin mo talaga yung aral ng INC. Sa isinagawang evangelical mission sa iba't ibang lokal sa Metro Manila. Sa lokal ng Camarines Distrito ng Caloocan North, kabilang sa mga dumalo at nag-anyaya ng mga panauhin ang isang dating paring Katoliko. 14 na taong naging pari at nagsilbing parish priest ng Epiphany of the Lord Parish sa Florito Martinez. Mula sa angkan ng mga pari. So, mula pa sa mga angkan ng mga pari, mga kapatid. No? Kaya nga, naglabas ng opisyal na pahayag ang simbahan na hindi totoong pare itong si Martinez. So, ang pamantayan ng pananagutan, kung mahigpit si Senador Rodante Marcolita na labanan ang disinformation, dapat pareho ang pamantayan, di ba? Lalo na kapag ang pinagmulan sa maling ulat ay ang platapormang malapit mismo sa kanya dahil may programa sila sa INC TV. Ang tanong na dapat sagutin mga kapatid,
Nanawagan ba si Senador Marcoleta ng public correction o retraction mula sa INC-TV nang nalaman na ito'y hindi pala tunay pare Katoliko? Pero subukan niyong i-search ang video, di na natin nakita. Ha? Ang tanong, may pananagutan ba sa paglabas at pagpalaganap sa maling ulat ang INC-TV kaugnay diyan? Ba't di na natin makita ngayon ang video ni Martinez? Nakahide ba o binura ba? So kung ang prinsipyo ay laban sa kasinungalingan, dapat itong ipatupad ng walang panigan. Di po ba? Hindi dapat, hindi lang pag-alis sa video, di na natin nakita ang video. Pero may file ako. Kaya nailabas natin ngayon. Kailangan ang malinaw na pag-amin bilang media, di ba? Kung nagkamali, meron talagang malinaw na pag-amin sa pagkakamali at publikong pagtutuwid. Nasubukan ko yan noon na itinuwid ko ang pagkakamali ko sa live talaga. Yan po ang tunay na sukatan, mga kapatid, sa sinseridad laban sa mga kumakalat na fake news. At hindi lang yan. Itong pagpakalat sa pinakilala nilang mga paring Katoliko na hindi naman tunay na paring Katoliko. Ang isang dating pari sa Iglesia Katolika, si kapatid na Christopher Yu. Narito po ang interview namin sa kanya. Sa natutunan kong aral, siniyasat kong maigi ang mga doktrina, kaya ako naging kapatid sa Iglesia ni Cristo. Dahil bilang isang pari ay tinanggap kong tungkulin na ipalaganap ang aral na natutunan ko sa simbahang Katoliko. I'm ex-Reverend Father Clifford Garcia. I took up my studies at San Carlos Seminary, my information, and I'm a graduate of AB Psychology at Perpetual, and I'm a missionary priest, Roman Catholic. Kahit na yung obispo namin dyan, pati yung mga sa Roman Catholic, sabi rin na, oh, bakit isa kang pari tapos bakit ka nag-INC? Sabi ko naman, gusto ko malaman kung ano talaga ang INC, bakit kitang mga pari, parang tinutuya-tuya natin yung INC. Okay. Yung unang na-interview, mga kapatid, si Christopher Yu, pari daw umano ng Katolikong simbahan. Mga kapatid, pag pinaulit-ulit na ang balitang ganito, hindi ito simpleng pagkakamali, kundi malinaw na isang propaganda at pwedeng propagandang may bahid na fake news. Si Christopher Yu, na interview nila, kaanib siya sa Apostolic Catholic Church, hindi Roman Catholic Church, yung siktang itinatag ni Dr. John Florentin Leonson Teruel. Ito ay hindi Roman Catholic Church. Bagaman gumagamit sila ng mga katulad sa ritual at istruktura, pero diniklara nilang santo yung mama ni Teruel at lalo na si Teruel. Yung pangalawa na sinabi niyang Roman Catholic, si Clifford Garcia. Oh. Si Clifford Garcia, mga kapatid, na sinabi nilang Roman Catholic Church, siya mismo nagpakikilala at nakapost yan sa social media, kahit na sa YouTube, mga kapatid, hindi siya pareng Roman Catholic. Hindi siya totoong paring Roman Catholic. At meron pang
pinakilala nilang pari daw ng simbahang katolikong umanib sa ANC. Sino yon? Si Mr. Rolly Bibing. Isa daw paring katoliko na umanib sa ANC. Pero kung tingnan natin ang kanyang background, hindi siya Roman Catholic Church. Siya ay pare sa Philippine Ecumenical Christian Church. Oh. Meron pa. Si John Ngalon Collado. Pinakilala nilang pare ng simbahang katoliko. Pare daw ng simbahang katoliko. At noong September 25 taong 2016 sa Lagao Gymnasium General Santos City, ipinakilala nila na pare daw din umano siya sa Orthodox Church na umanib sa kanila. Pero, alam nyo, ang Philippine Orthodox Church mismo, ang Moscow Patriarchate, si Collado ay hindi nila pare naglabas ng pahayag. No? Hindi pare at hindi kaanib nila. Lalo na sa ipinakita na kasuotan vestment ni John Collado, hindi yun kasuotan ng Orthodox. Meron silang matagal ng paulit-ulit na propaganda kaugnay ni Father Bida Abulok. Yes, aaminin natin na si Father Bida Abulok, paring katoliko siya. Totoong paring katoliko siya. Totoong umanib siya sa INC. Kaya sa mga lumang pasugo na hawak ko, nandun talaga siya sa lumang pasugo, mga kapatid. Yung ang abito niya sa harap ng mga tao, tinanggal niya bilang pagtalikod niya sa simbahang katoliko at sa pagkapare. Pero ano ang katotohanan diyan? Oh. Ang katotohanan diyan, mga kapatid, si Mr. Bida Abulok, siya ay gustong mag-asawa at para sa kaniya, yung Vatican Council to, isa ng pagkakataon para na ang mga kaparian ay payagang mag-asawa. Yun ang isa sa mga layunin ni Mr. Vida Abulok. Pero dahil di talaga pinapayagan ng simbahan, lalo na sa nangyari sa Vatican Council to during his time, hindi pa natapos ang Vatican to, umalis na siya sa simbahang katoliko. In short, gusto talaga niya mag-asawa. No? Kaya, itong kapatid naman ni Bida Abulok, noon na ng miyembro sa INC. Kaya, umanib si Bida Abulok sa Iglesia ni Cristo at ginagamit yan na propaganda. So makita ninyo ang mga lumabas na news na hindi naman totoo na paring katoliko, pero pinalitaw talaga nila na paring katoliko. So, ang tanong, simpleng pagkakamali ba yan o propaganda na may bahid ng fake news? Hindi na ito bagong usapin, mga kapatid. Marami nang naitalang pagkakataon na mga pari daw ng Roman Catholic Church, pinakilala nila na yumakap sa Iglesia ni Cristong kay Felix Manalo. Dahil dito, makatuwiran lamang ang tanong. Ang pagbalita ba nila ay tungkol, lalo na tungkol kay Martinez, ay simpleng pagkakamali lamang o bahagi sa isang propagandang may kapital na fake news? Kaya yon ang sabi natin, kung ang layunin ni Senador Marcoleta, ano yung layunin niya?
Para nga sugpuin yung mga ganyang mga klaseng fake news. Kayo pong mga kababayan natin, kailangan mag-ingat po kayo, maging vigilant din kayo. Huwag po kayong magpapaninlang, huwag po kayong magpapaligaw sa mga ganitong klaseng mga fake news. Oh, so, yon. Kapag ang mga ito, mga kapatid, kung talagang sincero si Senador Marcolita, nakita ba niya etong mga fake news na ito na hindi mga paring Katoliko, ngunit pinakilalang Roman Catholic? Kapag ang mga ito, mga kapatid, ay hindi ginawa at sa halip ay pinabayaang kumakalat ang maling impormasyon, dito na papasok ang konsepto ng propaganda. Yung sinadyang pagpakalat ng maling detalye upang sirain ang kredibilidad ng isang institusyon. Sa kaso ni Mr. Florito Martinez, ang tanong ay hindi kung nagkamali ba sila. Ang tanong ay naitama ba nila yung mali o ginagamit ang kalituhan upang maghasik ng maling pananaw, lalo na sa simbahang Katoliko. Kung walang malinaw na pagwawasto at pananagutan, ang ganitong ore ng pag-uulat ay hindi simpleng error lamang. Ito ay magiging fake news na may layuning panlilingla. Di ba? Di lang yan. Isa sa defender ni Marcolita, walang iba, ang kaanib din ng INC na si Tinig ng Karunungan. Ito pa, isang fake news. Palagay natin, kasi itong taong ito, madaya ito eh. Si Tampered, nang kakatyan ng bahagi na... Yan ang tawag nila sa akin, tampered. Pero ang di nila nakita, sila yumakap sa tampered na sekta, di ba? Madaya. Dito na natin makita, mga kapatid, na gumagamit sila ng ad hominem. Bakit ginagamit yung ad hominem? Natural. Dahil hindi nila mapasinungalingan ang argumento. Kaya doon sa ad hominem sila titira instead sa argumento sa akin na naghayag ng naturang argumento. Tuloy natin. Ang video mo, tapos i-out of context niya kung ano yung sinabi mo. Yan yung ginagawa niya kadalasan kay Munting Kaalaman eh. Pero liliwanagin namin ha. Liliwanagin namin. Yan. Liliwanagin namin kaya paano magiging namin kung siya na nag-iisa sa videong yan? Ibig ba sabihin, yung salitang namin ay kumakatawan sa Iglesia ni Kristong kanyang inaniban? Okay, tuloy natin. Ipalagay lang natin na merong mababasa na Iglesia Katolika Apostolika Romana sa Mateo 16:18 ng Confraternity Version, ipalagay natin na merong mababasa. Ipalagay natin na may mababasa. Tama. Inusinting-inusinti nga ba sila talaga na kung tingnan natin ang original Greek Bible, merong mabasang Ecclesia Catholis sa Acts chapter 9 verse 31. Imion Ecclesia Catholis tis Judaias kay Galalias kay Samarias erinin ekinin oy komodomine. So may Ecclesia Catholis. Kung tingnan din natin ang ibang salin, ang tinatawag na paraphrase on the New Testament, daming nag-react dito ng mga born again at ibang sikta dahil ito ang mabasa sa paraphrase. Paraphrase ito. Hindi ito Katoliko din, ni Richard Baxter. And besides the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Then I must call and gather to me. The Jews and Gentiles shall be one Catholic Church under me, their only universal church.
So, may mabasa sa paraphrase. Hindi yan Katoliko na salin. Meron pang isang paraphrase. Ito, may mabasa din na John chapter 10 verse 16, One Holy Catholic Church. Oh. So, hindi yan Catholic na salin, pero ginamit natin dahil naghahanap sila sa mabasa. Diba? O, ngayon, pakinggan natin ang argumento dito ni Tinig ng Karunungan. Ba, ang salin kung ganun ng confraternity version, bakit namin yan ang itinanong namin sa inyo mga kababayan? Bakit namin itinanong yan sa inyo mga kababayan? So, diyan pa lang makita natin na hindi siya nag-iisa. Ikaw ba'y katawan sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo sa pamamagitan ng vlog mo? Tuloy natin. Una, ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana, para sa inyong kaalaman, 17th century lang na-formalize. 17th century lang kadalasan o umugong na ginagamit ng simbahan. Hindi po yan ginamit, yung buong pangalan na yan, 17th century pababa. Sapagkat ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana, sabi na rin ng ministrong nakipagdebate dito kay Mr. Tamperd, ang pangalang yan ay parang assembled na jeepney. Yung sabi na rin ng ministro... Bago dyan, assembled jeepney. No? Yung sinabi na 17th century lang daw umano, lumabas ang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana. Mali! Fake news na naman. Bakit? Kung totoong iginiit nitong Tinig ng Karunungan na noong ika-17th siglo, pababa lamang umano, ginagamit ang pangalang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana. May malinaw na salungatan. Bakit? Dahil alam kaya niya at sa mga ministro na sa aklat ni Felix Manalo na ang pamagat, ang sulo sa ikatitiyak sa Iglesia Apostolika Romana sa pahina 29-30, malinaw na nakasaad na noong ika-325 Anno Domini sa panahon ng Konsilyo ng Nicea, umiiral na ang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana. Kaya, ang pahayag nitong si Tinig na Karunungan na lumitaw lamang sa ika-17 na siglo ang pangalang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana, salungat mismo ito sa naisulat ni Felix Manalo. Research naman pag may time. Bakit? Sa kanyang aklat na ang sulo sa ikatitiyak sa Iglesia Apostolika Katolika Romana sa pahina 29 hanggang 30, malinaw. Ang sabi nga 325, meron ng umiiral Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana. So, kung sa ika-17 siglo lamang lumabas ang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana, hindi na sana ito iugnay sa isang pangyayari sa ika-4 na siglo. Tingnan niyo ang mabasa sa aklat ni Felix Manalo, ang sulo. Research naman pag may time. Ito sa pahina 29-30, ang pitsyang pang ginamit dito, ang pitsyang ito, 325 Anno Domini, ang unang ganap na pangkalahatang kapulungan ng buong daigdig na Kristiyano. Sa pulong na ito, sumipot ang bagong relihiyon na pinamagatang Iglesia Apostolika Katolika Romana o 325. Salungat na naman ito sa turo nila mga kapatid na ang simbahang Katoliko'y itinatag ni San Ignacio, di ba? Salungat na naman. Kaya may malinaw na kontradiksyon. Kung totoo ang sinabi nitong si Tinig ng Karunungan na sa ika-17 na siglo
lumitaw ang pangalang Santa Iglesia Apostolica Romana. Ang tanong, bakit? Kinikilala mismo ni Mr. Felix Manalo ang pag-iral sa Iglesia Apostolica Katolika Romana noong ika-325 Anno Domini. So, dito, makikitang hindi tugma ang pahayag ni tinig ng karunungan sa sariling sanggunian ng kanilang itinuturing otoridad, founder pa mismo. Alam naman natin mga kapatid na kung ating sisilipin ang kasaysayan, unang siglo ang terminong Catholic mula sa Katolikos, Himienon Ecclesia Catholis, Tis Junayas, kay Galalias, kay Samarias. Pangkalahatan ay ginagamit na ito sa mga unang Kristiyano upang tukuyin ang nag-iisang iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Ang paggamit ng Romana ay paglilinaw, hindi imbensyon upang tukuyin ang iglesyang may kaugnayan sa Roma bilang sentro sa pamumuno. Kaya nabasa natin ang Gawa Kapitulo 9:31, Himienon Ecclesia Catholis, Tis Judaias, kay Galalias, kay Samarias, Erenen, kay Oikomodomini. Diba? Oh. Ngayon, mga kapatid, kung tingnan natin ang pahayag niya, bakit masabing fake news? Ulitin natin ha. 17th century lang na-formalize. 17th century lang kadalasan o umugong na ginagamit ng simbahan. 17th century daw na-formalize. Bakit sinabi niyang 17th century? Dahil ang aral kasi ng INC, alam niyo, gamit ang Discourses of the Apostles' Creed na aklat katoliko sa pahina 191, ito ang binasa ni Mr. Ramel Parba. Sa una ko, tining libro, Apostles' Creed, giingon diri. In 1870, 19th century na, at the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church. 1870 lang ng tibuok pangalan ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yun, even 1870, umano ang pangalan. Ngayon, ang tanong, malinaw sa binasa ni Ramel Parma, mali lang ang konklusyon, 1870. Dito na papasok ang tanong. Dahil binasa niya in 1870 at the Vatican Council, the bishops assembled unanimously decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church, as descriptive of Christ Church. Ang tanong, ito bang 1870? Ito bang 1870? Mga kapatid, ay 17th century ba to? Tulad sa sinabi nitong tinig ng karunungan? 17th century lang kadalasan o umugong na ginagamit ng simbahan. 17th century, umano ginamit ang One Holy Catholic. Pero ang binasa ni Ramel Parba, 1870. So ang 1870, sinabi pa ni Ramel Parba, 19th century. Yeah? Pareho silang INC, pareho silang INC. Balik natin si Ramel Parba. Pareho sila. Sa una ko, tining libro, Apostles' Creed, in 1870, 19th century na. So, 1870, sabi ni Parba, 19th century, hindi yan 17th century. Malinaw, ang 17th century, nagsimula yan sa 1601, 1700. Ang 18th century, nagsimula yan sa 1701, 1800. Ang 19th century, nagsimula yan sa
1801, 1900. So, yung 18, ang taong 1870, nasa pagitan niyan ng 1801, 1900. Therefore, 19th century. 19th century. Kaya kung sinasabi nitong si Tinig ng Karunungan, may tinig talaga siya na 17th century. Ang layo, di ba? Layo. Hindi lang yan nagkamali sa kanyang opinion, kundi nagkamali talaga sa basic chronology, mga kapatid. Oh. Ang layo. Napakalinaw yung sinabi ni Parba na sabi niya ang Iglesia Apostolika Katolika Romana lumitaw umano sa 18th century. Ang Tinig ng Karunungan naman nagsabi 17th century. Pero sa aklat naman ni Felix Manalo na ang pamagat ang sulo sa ikatiyak na Iglesia Apostolika Katolika Romana nakasaad noong 325 Anno Domini. Umiiral na ang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana. Ang tanong dito, sino ang nagsasabi ng katotohanan, mga kapatid? Sino ang nagsasabi ng katotohanan? Kaya, kung tingnan natin ang pahayag, kontrahan talaga, no? Di ba? Ang pahayag ng mga ngaral ng INC, ang Katoliko, siya ang unang iglesia ni Kristo. Sandali. Palagay natin. Kasi itong taong ito, madaya ito eh. Ang sabi Si Tamperd, nang kakapiyan ng... Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusipa balik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Yan. May malinaw na kontradisyon sa pahayag ng Iglesia ni Kristo INC tatag ni Felix Manalo. Kapag pinagtagpi-tagpi yung opisyal na aral nila, mga kapatid, at yung mga sinabi mismo sa INC vloggers at media personality ministro na si Michael Sandoval, may malinaw na kontradiksyon sa tindig ng INC. Ayon sa doktrina ng Iglesia ni Kristong kay Felix Manalo, hindi raw ang simbahang Katoliko ang tunay na iglesia. Bakit? Dahil ang argumento nila, nawalan daw ng bisa ang iglesia matapos namamatay yung mga apostol. Matapos namatay yung mga apostol, nawala na. Lumitaw lamang muli umano ang tunay na iglesia sa Pilipinas noong 1914. Ang salungat na pahayag ng sarili nilang mga tagapagsalita. Ngunit taliwas ito sa lumabas sa publiko. Sa vlog ni Cesar Sinita at sa pahayag sa INC TV na inilahad ni Michael Sandoval, mga kapatid. Hayagang sinabi na ang Roman Catholic Church ang unang iglesia ni Kristo. Sila mismo ang nagsabi diyan. Bakit ito napakahalagang punto? Dahil kung inaamin mismo ng mga personalidad ng INC na ang Katoliko ang unang iglesia ni Kristo, lumitaw ang mahirap na tanong. Paano nagiging huwad ang Iglesia Katolika na kinikilala nilang unang iglesyang itinayo ng ating Panginoon Jesucristo? Ang tunay na isyo, hindi ito usapin
ng opinion ng Katoliko, kundi eternal inconsistency sa panig mismo ng INC. Sariling media, kanilang vlogger, sumasalungat sa kanilang doktrina. At hindi lang yan. Inaamin pa na si Felix Manalo ang founder. Ano daw? Si Felix Manalo ang founder ng INC. Saan natin? Pakinggan natin. Kaibigan, ganito po ang nakasulat sa mga pahina 4, 5 at 11 na ating sinipid. Si Brother Felix Y. Manalo ay 28 taong gulang nang itatag ang kanyang simbahan. Kaya mag-ingat sa tinatawag na name game deception. Kaya Bakit? mag-ingat talaga sa name game deception, mga kapatid, di ba? Maraming salamat po ni Daragang Magayon. Maraming salamat, kapatid, sa suporta. Okay, tuloy natin, mga kapatid, no? Binasa kung itinuturo sa INC, Iglesia ni Cristo, na sila itatag mismo ng ating Panginoon Jesucristo. Subalit, napansin ninyo, hayagang ebidensya talaga. May hayagang ebidensya talaga na mula sa kanilang sariling media, taliwas ang lumabas dito sa INC TV. Isang ministro ng INC mismo ang nagbasa mula sa Pasugo Magazine na nakasaad na ang Iglesia ni Cristo ay itinayo ni Felix Manalo. Kung si Cristo ang nagtayo sa INC, bakit sa opisyal nilang publikasyon ay malinaw na si Felix Manalo ang nagtatag nito? Alin ang paniniwalaan? Ang doktrinang paulit-ulit na itinuturo, yung mga nakasulat sa binabasang opisyal na pahayag sa kanilang sariling ministro. Ang Pasugo, mga kapatid, ay hindi ordinaryong babasahin ito ng INC. Ito ay opisyal na organo ng doktrina ng INC. So, kapag dito mismo nagmula ang pahayag na si Felix Manalo ang nagtatag, hindi na ito maaaring ituring na paninira o gawa-gawa o paratang lamang. May malinaw na kontradiksyon sa INC. Ang aral nila, tatag daw ni Felix Manalo. Opisyal na babasahin nila, binasa ng ministro sa INC TV, sila itinatag ni Felix Manalo. Sa ganitong sitwasyon, mga kapatid, ang tanong ay, hindi kung may naninira, kundi kung alin ang totoo, ang doktrina o ang sariling record at publikasyon ng INC. Ngayon, alin ang piliin ninyo? Ang iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo o ang iglesyang tatag lamang ng tao? I am Catholic, I am alive, I am